Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Na ako, again, I'm giving the benefit of the doubt na baka naman nadideceive tayo. And again, I really hope, kasi parang ang dating kay yung statement ni Richard Gomez parang wag mo lahatin tapos dyan kaya ka lang naman parang nagsasalita, it's because of your political enemy dyan sa Baguio, something like that. Okay? Tapos ngayon nga, kung makikita ninyo sa news, tinatarget si Richard Gomez dahil doon sa komento niya na mga media daw ay bayaran, o something like that. Media daw ay, sorry, hindi pala bayaran, biased. Yun. Ngayon tinatarget na siya, mukhang ipapa-ethic siya, mukhang patatanggal siya bilang congressman. Oh. Sana lang. Sana yung pakiramdam ko na may tama si Richard Gomez, si Congressman Richard Gomez. At nagsasalita lang siya kasi meron siyang alam na hindi natin alam. Sana lang talaga etong si Magalong, pag humarap na eventually sa Senate or sa Congress o sa Kamara, ay magsalita na siya. Tama na yung blind item. Ano to? Chismisan? Hindi. Sorry again, I have nothing against Mayor Magalong. Actually, yan ay isa sa mga hinahangaan ko sa tapang. Pero medyo naano na ako dun sa antagal nung pabitin. Yung ganun ba? Antagal, ano ba? Papangalanan mo ba o hindi? Akala ko ba may alam ka? Sabihan mo na kung sino ba yung alam mo? Kasi kung puro lang blind item, naku po, kayang lahat ng yung mga vlogger, ginagawa din yan. Diba? Natuloy. Pinag-usapan daw ang mga pamamaraan para ma-expose ang opisyal at kontraktor na kumikbak at kung paano sila mapananagot. Matatandaang si Magalong ang nagbunyag na may mga kongresistang kinukurakot ang flood control projects. Sinabi yan ng alkalde matapos magbanta si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-4 na State of the Nation address na pananagutin ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawin, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Loko-loko ka. Anyway, ayan na po yung balita na yan. Alam nyo, ito pa dito ka kasi magtataka din na mga kababayan. May papakita lang ako sa inyo. Kasi 'di ba pinuna yung flood control project, 'di ba, ng administrasyon at sinasabi, bakit di nyo tanungin yun si Pulong, 'di ba? Ganyan sinasabi yung magkamusta ba yung flood control project ng Davao City. Yan ang inaano nila ngayon yung Davao City. Ito, may papakita ko sa inyong video na isa sa mga vlogger nila. Although, hindi ko maintindihan ang kanyang sinasabi, pero medyo nakuha ko na yung idea ng konti na sinasabi niya na meron nagawa at ito yung flood control project. Yes, bumabaha pero mabilis mawala because of the flood control project. Ito pakinggan niyo Nga grabe kalig-on nga flood control project. Para sa kasayuran sa tanano, kanang flood control nga project, dili gyud na kanang hisgutan nga dili na mubaha ang maong lugar. Pero pwedeng ma-reduce ang maong panghitabo kung kusog na kaayo ang maong ulan. Walay gamit sa flood control project. So karon na pangutana, kung walay gihimong nga proyekto onya mas dali pa jud maguba ang mga proyekto tungod gitig
mailubas ang maong proyekto. Wala. Ayan, Dili so na magdugay. Pero ang mga proyekto diri sa Davao City, especially ang flood control project na agyo kay makita. Ug wala jud ka gibinuangan. Maunang sa nangita sa flood control project sa Davao City. Pitok ka sa inyong mga mata kay grabe ni kataas nga flood control. Kaya ang flood control pa jud diri gipangbutangan pa jud og pwede nimo laglagan baklay-baklayan saging-sagingan. Unya nag-atbang ni sila ha tanaw sa pikas o kana sa pik. Parang maganda yung sinasabi niya, no? Parang sinasabi niya, maganda yung paggagawa. Ewan ko sana tama ako. Baka mamaya binabash pala si Pulong, ano? Hindi, mukhang tama yung dinig ko. Tsaka parang pinapakita niya na ito yung itsura ng flood control project sa Davao, ganyan. Kasi nanig, po na simgay. Unya makita na to ang kalimpyo sa maong kita mo naman sa may Davao River. Pero since ang uban na dahil mag-ulo na uban na magpataka lang gyapon og labay sa ilang mga basura. Mga damat kayo, mga angkogante, naunsa naman tawon mo. Pero makita na to ang kalimpyo sa maong river. Sinabi, asa may lutaw diyan ang mga basura be pakiimo na kung naglutaw kaya ako'y mismo mo ang gikalibre nga flood control project diriya sa Davao City. Grabe para mas muligon gipangbutangan pa sudog mga dagkong bato kay para mas quality. Bitang indot kayo diriya magbaklay-baklay buntag sayo ug hapon kay makarelax kayo. Katong sigig pangita og flood control project diriya sa Davao City mao na ninyo nakita right now. Tanawa kay mo mata. Mabungkag na laman yung relasyon pero ang flood control project diriya grabe magpabilin ragi hapon big nakapugong na mga bato ligon kaayo. Mo ni ang phase 1 diriya rin sa may Ikulan, Davao City. Grabe kaging unya pangutana sa inyong lugar na may nakita nga flood control project masig nga guba o sabon mo ni ang phase 1 diriya sa may Ikulan sa flood control project nga inyong gipangita. Unya para sa kasayuran sa tanan, grabe ni kataas nga flood control tanawon mo ng Davao River, grabe taasa, grabe niya para mas safety para sa mga taga Davao-inyo, gibutangan yun na o kala control project. Maunang makita ninyo sa pikas at pang-atbang na siya, yun na kalibre, di quality ang proyekto nga flood control sa Davao City. Grabe kaayo, unsa naman po imong may surya. Nakita nimo nga grabe gipangbutangan sud tama ng mga bato. Paki-comment daw ko kung bright kaayo ka nganong na ay mga bato nga nakaharang dirang dapita. Grabe baga kung pangutana nganong na ay nakabutang ng mga bato. Palakpakan natin si Kuya. Ang galing ni Kuya, ha? Panalo yung kanyang sinasabi. Alam mo, kunin mo yung bato, ipukpok mo doon sa nagsabing asa ng flood control project sa Davao City, di ba? May nagganyan eh. Ipukpok mo yan sa ulo nila. Ay, nako. Hindi, alam nyo mga kababayan, matindi ho yung ganitong bitaw ng ilan nating, sabi ko nga ho sa inyo yan ang tinatawag na hindi mo kailangan na magbayad ng mga vlogger katulad nung ginagawa nitong administrasyon na ito, yung 'di ba, yung kay Lakas Tama, 'di ba? Kita nyo naman yung revelasyon ni Lakas Tama, nagbayad daw, binabayaran daw talaga. Sabi nga niya, pag namatay siya, si Romualdez ang yumari sa kanya. Hindi, sabi yun ni Lakas Tama yan, ha? At ang bayaran daw talaga yung mga vlogger, pinangalanan niya, sila Makagago, sila Boss Toyo, at iba pang mga influencer. Di ko na lang babanggitin yung iba kasi amoy kanal yung iba dun kaya hindi na natin kailangan banggitin sa mga binanggit niya. Mga yun nagpapapansin sa akin yun kaya hindi natin bibigyan ng panahon kasi amoy kanal daw yun di ba? Ewan ko kung ba't ganun. Anyway, ayun na nga po yung kaya nga eto, yun yung mga kita mo, I mean, recently lang yan. Ang bilis. Biglang meron kaagad gumawa ng video at sinabi ito yung flood control project ng Davao City. Alam mo kasi, mga kababayan, lalo na kayo mga politiko, gawin nyo lang yung trabaho nyo. Gawin nyo lang yung trabaho nyo at people will defend you. That's for sure. Do your job. Do your thing. Maging honest kayo. People will defend you. People will help you. Kasi
sino bang tao ang gusto ninanakawan sila? Sige nga po, wala. Ngayon nga, kulang na lang batuhin yung mga congressman nila eh. Batuhin yung mga... Hindi totoo. Marami dyan, gusto nilang batuhin ng kamatis yung Congress eh, yung Kamara dahil nga naman sa tindi ng ano. Pero alam niyo yun, bakit ganun? Kasi simple lang naman eh. Ayaw nilang ninanakawan sila. Iba, eto. Sabi ko nga sa inyo eh, di ba, dito nung pagpunta natin sa Barcelona, sa Paris, yan kagad ang warning sa atin eh. Ang warning sa atin, oh, ingatan mo yung bag mo, ingatan mo yung ganito mo, baka ma-snatch, di ba? Ganyan-ganyan. Sa totoo lang, kung iisipin mo naman, halimbawa, may ma-snatch sa akin, wala naman kasi lamang pera yon. Hindi yung wallet ko. Hindi po kasi ako naglalagay ng pera sa... Siyempre, hindi ako... Alam naman natin, puro card na ngayon eh. Tapos ang card ko, nasa cellphone ko. So, ibig sabihin, hindi talaga yung cellphone ko, maya't may hawak ko yan eh. Hindi po yan mananakaw eh. Unless makalimutan ko. Yun, diba? Usapan yun. Pero ang punto kasi dito, pag sabi ko nga, yung wallet ko pag ninakaw, masasaktan pa rin ako eh. Alam mo yun? Kahit walang laman. Bakit? Kasi yung pakiramdam na ninakawan ka, pakiramdam na nilamangan ka, alam mo yun, para bagang, wala ngang pera, pero nanakawan kita, na-snatchan kita, naloko kita, parang ganun eh. Kaya ang mga Pilipino, ayaw niyan, yung nananakawan sila. Ayaw na nakukuhanan sila ng pera. Kaya maging mabuti ka lamang na, alam mo yun, mabuti ka lamang na ng gobyerno, siguradong kakampihan ka ng gobyerno. O, di ba? Yun po ang katotohanan. Alam mo, ito meron tayong papakita dito na with the relationship dito sa issue ng flood control, meron pang may gustong bumida-bida. Lumapit sa DOJ na posibleng whistleblower sa manong flood control projects. Aba, ayon kay talaga DOJ lang Secretary Boying Rimulya, bahagi ang taong ito ng isa sa top 15 contractors ng DPWH. Alam daw nito ang modus at hatian ng pera sa 5 bilyong piso na projects sa Central Luzon. Hinihintay ni Rimulya kung magbibigay ng ebidensya at mga dokumento ang posibleng whistleblower. And I have been approached by a lawyer representing a potential whistleblower. And they have told me he's given me an idea of what happened in one of the projects in Central Luzon, in projects worth 5 billion, ghost projects. Yung modus operandi, yung hatian ng pera, lahat ng alam nila tungkol sa kontrata. Tsaka kung paano sumambulat yung mga irregularity. Flood control. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, baka sabihin nyo naman mga kababayan, masyadong negative tayo. Hindi eh. Alam mo, eto kasing etong si Rimulya, ano po ito eh, mabilis itong kumilos pag gusto niyang gawin. Totoo. Kaya lang yung mga ganitong patutsyada niya, ewan ko kung bakit hindi na lang niya alam mo yun, kung meron palang alam mo, ba't di mo na lang ianuhin? Bakit ang dami mo pang patutsyada? Bibigyan ko kayo ng example ha. Dito, sandali kasi hindi ko na Bibigyan ko kayo ng example na mabilis kumilos talaga yan si Rimulya. Pero dito sa flood control, bakit ang dami niya pang sinasabi? Hindi na lang niya ipresenta ko sino man yung abogado na yun. Diba? Ito, may papakita ako sa inyo ha. Etong, kita nyo, etong sa issue ng sabong. Ayan. Diba? Sabi nga kasi ito, una yung balita sa Inquirer na ito daw DOJ naglagay ng lookout bulletin against kay Atong Ang at saka kay Gretchen Barreto. Alam mo yon, sabi nga ni Ma'am Rowena, ni Attorney Rowena Guanzon, sabi niya, sana unahin yung kontraktor at pamilya nila. Tapos ipakontem na agad at i-freeze yung asset. Alam mo kung bakit? DOJ lang pwedeng gumawa nun. Tandaan ninyo, ang DOJ, isa ho sa mga nasa board ng Anti-Terrorism Council ay yung sekretary ng DOJ.
I mean, nagawa nga nila yon. Di ba? Ang bilis niyang kumilos kila Tebes, ang bilis niyang kumilos sa mga kalaban sa politika. Tapos dito sa mga issue ng flood control, ang dami pang paligoy-ligoy na, may whistleblower tayo, ganito. Di ba? Bakit di ka kaagad mag-issue ng dito, lookout order dito sa contractor, pero dito sa mga, again ito pong si Atong Ang at saka si Gretchen Barreto ay hindi pa po ito guilty. Okay? Kaya lang, ang bilis niya, hindi ko po kinakampiyan si Atong Ang, hindi ko po kinakampiyan si Gretchen Barreto. Again, I will always say, I am against any form of gambling. But the point here, kung ang bilis niyang kumilos sa mga katulad ni Atong Ang, ang bilis niyang kumilos sa mga katulad nila Tebes, pero pagdating dito sa kontraktor, na sabi nga ni Ma'am Attorney Rowena Guanzon, sana inuna na yung mga kontraktor, pamilya nila, di ba, ipa-contempt agad, i-freeze ang asset, di ba, yung mga private plane at yacht, dapat pwede nang pwede nang kagad matigil. Alam mo, kung gugustuhin lang sana ni DOJ Secretary, kaya niya yan. Kaya lang, mas busy siya dito kila Atong Ang. Na again, as I've said, Atong Ang is just one company pagdating sa online sabong o sa sabong. There are a lot more. So bakit itong tao lang na ito ang target? Ulitin ko hindi ko po pinagtatanggol yan. Ako, ayoko talaga ang kahit anong sabong, sana mawala na ang sabong, lahat ng online sabong mawala na. Pero bakit iisa ang tinatarget? Pero pagdating doon sa mga kontraktor na mismong Pangulo na nagsabi, pwede na kagad mag-issue sana na lookout order sa mga kontraktor. Bakit hindi yun na lumalabas? Sa pamilya ng mga kontraktor, trending na ng ilang linggo. Pati di kayo maglabas ng lookout order. Again lookout order lang. Kasi yung mismong order na pigilan silang bumiyahe, galing yan sa court. Ang nai-issue lang ng DOJ yung lookout order. Bakit hindi mag-issue ang DOJ na lookout order sa mga ito? Kung dito kila Atong Ang bilis nila mag-issue. Di ba? Dito sa mga kontraktor, remember, binanggit na ito ng Pangulo, sino ba boss niya? Bakit hindi niya gawin? Ang dami nang nabanggit, pati nga yung mga congressman. Di ba? O di sana pati yung mga na-involve na, kunin niya na kaagad kay Bonoan. Sino ba yung mga sabit dito? Kasi meron na sinabi ang presidente. Ito na yung sabi ng presidente, talagang all out tayo. As a matter of fact, narinig ko yan sa isang interview ni Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, nag-usap daw sila ng presidente at all out daw ang presidente sa pagsugpo dito sa mga kontraktor, sa mga tiwali, sa DPWH. Kung ganon, if he is really true to what he is saying, si Marcos yung words niya has nothing kung hindi niya uutusan yung mga sekretary niya gumalaw at ng kanilang power, mag-exert ng kanilang power, di ba? O eto, halimbawa, katulad niyan, pwede niya naman sabihan kagad, oy, Remulla, lahat ng mga ito, lagyan na kagad ng lookout order to. Lahat ng ganito. Hindi, nauna na naman tong sabong, pambihira. Sabong na naman. Again, bakit? Kasi, tandaan ninyo, kinasuhan na to. So, the court should be the one doing it. Tapos na yan Ibig sabihin, tapos na yung trabaho ng DOJ. As far as I know, finastrack na nila yan dati. Kinasuhan na nila sa court. Therefore, korte na. Antay na lang tayo sa court. So sana, ikaw, DOJ Remulla, instead ng focus mo sila pa rin, parang gigil na gigil ka dyan, sana ang focus mo na ngayon yung mga kontraktor. Hindi ibig sabihin pababayaan na yung issue ni Atong Ang at saka nila Gretchen. Hindi. Kasi may kaso na sa korte. So let it be. O ayaw mo na yung korte yung masikaso dyan. Ang dami mo pang hanas dyan Masyadong
Hindi ko alam kung bakit yung interest ninyo sa katulad nila Tebes at saka nito nila Atongang parang talagang gusto nyo mawala yung mga negosyo nila, ha? Sana hindi ganun. Pero kasi sana isang tabi mo na yan dahil nakademanda na yan. Unahin mo na ito mga kontraktor. Mantakin mo, lantaran na, lantaran na. Lantaran na yung mga nagpo-post na mga anak. Mantakin mo nakakabili ng mga ganun. Ang mamahal, patik. Ang alam ko lang, putik eh. Nakabili ng patik, ganun. Diba? Pwede nyo nang galawan ng Kaya lang siyempre kung ayaw, maraming dahilan. Pag gusto, maraming paraan. Asang ka dun, Secretary Remulla. Nako. Kaya nga alam nyo, ladies and gentlemen, dapat talaga nating bantayan natin ito kasi gagawa ang gobyerno ng ito ng diversion. Sigurado yan, gagawa sila ng diversion. Lalo na pag maiipit na yung mga kaalyado, mga kakampi pagdating po sa issue ng flood control project. Marami na dyan di ba? Halimbawa, yung na lang sinasabi ni Marcos na kesyo, meron siya sinasabi na lifestyle check. Ito, pakinggan ninyo itong news na ito. Natatawa ako dito sa lifestyle check news na ito. Sabi ko, ito na naman yung PR ni Marcos. Halatang halata. Lifestyle check sa lahat. Kasama ako. Pero tingnan nyo kung ano sasabihin na. Pati SALN ilalabas daw ng Pangulo kung kinakailangan. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Handa raw humarap si Pangulong Bongbong Marcos sa utos niya na lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. Kaugnayan ng umano'y anomalya sa mga flood control project. So, is the President willing to show his salary? Kasama po sa lifestyle check. Pagka po nagkaroon lifestyle check, mahuli man ang Pangulo, kasama po yan. Ito yung mga bitaw nila. Kasama yan. Kasama po ang Pangulo. Basta may humingi. Sinabi mo na Sinabi mo na, lifestyle check tayo sa lahat. Wag na yung pag may humingi, hindi, dapat magpresenta ka na. Ito ang aking salin. Ito, lifestyle check nyo, puro party. Di ba? Party naman sa Malacanang yung kayo naman. Official gathering daw yun. Official. Di ba? Ganon, hindi, pag may nagtanong. So willing po si Presidente to show if necessary. Kung kinakailangan nga po. Kung kinakailangan nga po. Putang, nakakasabi lang ni Presidente. I-lifestyle check ang lahat ng sa executive. Kung kinakailangan. Kasasabi lang, di ba? Kasasabi lang ni Presidente. Lifestyle check tayo sa lahat ng ng opisyal ng gobyerno. Tas sasabihin mo, kung kinakailangan. Kakaiba ka talaga, Yussi Claire. Ulitin natin, lahat ng miyembro ng ehekutibo ready for a lifestyle check. Ready. Sinabi ng Ayan yung parang, ready kami. Ma'am, hindi po sa ready. Ang tanong dyan, kailan nyo gagawin? Hindi yung, ready po kami. Anytime, kung sino man ang humingi. Kung kakailanganin. Sinabi niyang Presidente, gagawin niya na lifestyle check. Ibig sabihin, simulan na niya. Start it. Sabihin niya, eto, ang aking salin. Noong 2016, 2019, 2022, para makita natin yung takbo ng pera niya. Di ba? Hindi, kung kinakailangan. Kailangan na nga Sinabi na nga na Kailangan na. So magkusa na. Sino pa gusto niyo magano? Bira naman, Yan, na pwedeng pangunahan ng ombudsman ng lifestyle check, pero bahala na raw ang institusyon sa magiging desisyon nila.
Ang pagsasapubliko ng SALN ang isa sa mga tanong sa interview sa mga aplikante sa susunod na ombudsman. Ang ilan, nagsabing pag-aaralan daw yang maigi, habang meron namang pabor na ipakita sa publiko ang SALN ng mga politiko. Sa ngayon, ang malinaw, sinimula na ng BIR ang lifestyle check. Uunahin daw nila ang 15 kontraktor na may pinakamaraming proyekto base sa nabanggit ni Pangulong Marcos. Sumulat na po tayo sa LTO para malaman kung ano-ano ba yung mga sasakyan na nakarehistro under sa kanilang mga pangalan at para makita natin yung in totality kung ilan po ito. So yan ang gagawin natin at yan nasisimulan natin pagka idadagdag po natin yan at ito-total natin. Bukod pa dun sa mga lupa na meron sila. So ongoing na po, malapit na po tayo matapos sa kanilang pag-audit. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Ay, grabe. Yun na nga po mga kababayan. So, sa lifestyle check, ay tila mukhang, sabi nga ni Baste, isang PR stunt lamang po. Gago! Nakita nyo na kung bakit mukhang PR stunt lang. Kitang-kita nyo na, di ba?